Kahapon, muling lumitaw ang pattern. Nagbukas ng negotiation si Pangulong Donald Trump, ngunit ilang oras lang tumugon si Ayatollah Ali Khamenei hindi sa diplomasya kundi sa pagbabanta. Kinilala niya ang lakas ng mga aircraft carrier ng Amerika at sinabing, "Siyempre, mapanganib ang isang barkong pandigma." Pagkatapos ay idinagdag niya, mas mapanganib pa kaysa sa barkong pandigma na iyon ang sandata na kayang magpalubog sa barkong iyon sa ilalim ng dagat. Hindi lang ito retorika ni Khamenei kundi direktang banta sa puwersang Amerikano sa rehiyon. Sumunod ang personal na pang-aasar kay Pangulong Trump. Tinuligsa ni Khamenei ang pahayag ni Pangulong Trump tungkol sa kaligtasan ng Islamic Republic at sinabing, "Maganda yang pag-amin." Pagkatapos sinabi niya, hindi kayang alisin ni Trump ang rehimen, heto ang problema ngayon. Hindi pa rin naintindihan ni Khamenei ang doktrina ng pakikipagkamay ni Trump. Hindi nagsisimula si Trump sa digmaan. Sa halip nakikipagkamay siya bilang pagsubok, hindi bilang kahinaan. Kung tatanggapin mo ito, magkakaroon ka ng kasunduan. Kung pagtatawanan mo ito, makakatanggap ka ng pressure. Kung babantaan mo ito, mararanasan mo ang mga kahihinatnan. Nagkamali na ang Iran sa pagbasa nito noon, at kung iniisip ni Khamenei na isa lang itong theoretical na yabang, maaari siyang magulat muli. Ang panauhin ko ngayon ay si Rafael Yosef, isang senior fellow sa Kayrout Center, isa sa pinakamabilis sumikat na bituin ng Israel sa konserbatibong larangan. Isa siyang military sniper na may maraming karanasan at may kakayahang unawain kung paano gumagana ang gitnang silangan at ang mundo. Kaibigan ko, salamat sa pagsama sa akin. Salamat sa pag-imbita sa akin. Kaya itong pagpupulong na ito, sa totoo lang, ang panayam na ito ay bunga talaga ng isang pag-uusap. Nagkakape lang tayo noon, so nag-uusap tungkol sa nangyayari kina Trump at Iran, at particular na tungkol sa mga negotiation na yon. Pero mula noon, si Khamenei Rafi nagbanta siya sa Estados Unidos na palubugin ang isang aircraft carrier sa ilalim ng dagat. At literal niyang tinukso si Pangulong Trump, at alam mo, interesado ako, parang inaasar lang ba niya si Trump? Isa lang ba itong pagpapakita ng lakas? Alam ba niya ang posibleng kahihinatnan? Alam ba niya ang maaring mangyari? Ay isang tanong. Hindi ko sure kung tama ang tanong na yon. Ano ba talaga ang gusto niya sa huli? Alam ba niya ang kapalit nito? Depende ito sa iba't ibang bagay tulad ng kung ano ang pananaw niya sa relihiyon o politika bilang kinabukasan o wakas ng Iran. Siya ba ay may mawawala o wala nang mawawala? Parang pwede siyang maging isang suicide bomber sa madaling salita na nakaupo sa pinakamataas na posisyon sa Iran. Sa tingin mo ba posible na handa siyang isapanganib ang Iran dahil sa paniniwalang panrelihiyon? Ulitin ko, kailangan nating tandaan na ang mga bagay na ito ay hindi makatuwirang desisyon. Hindi ito mga bagay na ganun lang. Isa sa mga problema natin bilang taga-kanluran ay ang akala nating pareho ang sentido komon ng mga tao mula sa ibang civilization. Na ang relihiyosong kabutihan at apokaliptikong mga pananaw ay sa kung anong paraan ay makatuwiran. Kaya gusto nating ipasa sa kanila ang iniisip nating may saysay at lohikal. Si Khomeini ay hindi naniniwala sa parehong prinsipyo, kaya hindi na dapat tanungin kung alam niyang tatamaan siya ni Trump. Ang tanong na dapat nating itanong ay, ano ba talaga ang gusto niyang mangyari sa huli? Pagkatapos, makikita natin kung paano nauugnay ang kilos at tugon ni Trump. Hayaan mo muna akong magtanong bago tayo pumunta sa gusto niya. Gusto kong marinig ang opinion mo dyan. Naiintindihan ba ni Pangulong Trump ang sinasabi mo? Ibig kong sabihin, naiintindihan ba niya na si Khamenei ay hindi kumikilos ayon sa mga prinsipyo ng kanluran? Dahil si Pangulong Trump sa itsura at marahil sa mabuting hangarin ay tila gumagalaw patungo sa pakikipag-negotiation sa Iran. Ano ang tingin mo doon? Para masagot yan, dapat maintindihan ang pattern ni Trump. May pattern siya at dalawa ang ginagawa niya tuwing nakikipag-negotiation. Una, gumagamit siya ng malakas na red herring para malito ang lahat at siya ang may control sa laro. At pangalawa, parang laro ng tapangan or game of chicken ang ginagawa niya. Tingnan mo nung 2019 na may deal of the century siya kasama si Kushner, mga kasunduan sa Gaza, trade war nung Liberation Day, o iba pang malalaking pangyayari, o nung gusto biglang bilhin ni Trump ang Greenland. Pagkatapos ipaaresto si Maduro at bago sumiklab ang issue sa Iran, nagising siya at sinabing gusto niyang kunin ang Greenland. Tuwing umaasta si Trump sa paraang parang wala sa ayos at napapaisip tayo ng mga tanong na hindi ba niya alam na ganito mag-isip ang mga tao? Hindi ba niya alam na hindi siya pwedeng makipagkasundo sa di niya mapagkakatiwalaan?
Kung may ginagawa siyang parang walang saysay, isipin natin na marunong siya sa kapangyarihan at hindi lang basta negosyante. Marunong din siyang makipagkasundo. Alam niya kung paano patahimikin ang Hilagang Korea, alam niya kung paano patahimikin ang Iran, alam niya kung paano ayusin halos lahat ng sitwasyong militar na lumitaw noong panahon niya bilang presidente. Naintindihan niya ang geopolitika, naintindihan niya ang kapangyarihan higit sa lahat. Kaya tuwing nagsisimula siyang umasta sa parang mukhang katawa-tawa, yon ang ibig kong sabihin. Kapag naghahagis siya ng panlinlang, bigla siyang magsasabi ng sobrang katawa-tawa at nakakainis na bagay para ma-distract ang mga kalaban at hindi siya mapansin. Ang 2026 JNS International Policy Summit ay gaganapin mula Abril 15 hanggang 17 sa Waldorf Astoria Hotel sa Jerusalem. Magparehistro na ngayon sa jnsummit.org at gamitin ang coupon code na JNSTV. Iyan ay JNS Television para makakuha ng 20% diskwento sa lahat ng ticket. Inaasahan kong magkita tayo sa Jerusalem. Sige, pag-usapan natin ang Greenland. May kaugnayan ba ito sa nangyayari sa Iran? Uunahan ko ito ng pagsasabi na hindi lahat ng bagay ay konektado ng isang uri ng paunang disenyo, itinakdang plano, o paunang naiintindihang konsepto. Sa tingin ko kapag sumali si Trump sa kasunduan, anuman ang estilo niya, matapang or mapanlinlang, gusto niyang manalo at alam niyang mananalo siya. Hindi ko iniisip na alam niya ng eksakto kung ano ang mapapanalunan niya dahil hindi naman siya propeta. Kaya kapag sinabi ni Trump na konektado ang Greenland sa Iran, parang sinasabi niyang alam niya ang buong laro at siya ang nagplano nito. Sige, ipaliwanag mo nga sa akin ang red herring strategy tulad ng pagsubok na gawing konkretong usapan ang tungkol sa Greenland gamit ang Greenland bilang halimbawa o pumili ka ng iba pa. Naiisip ko kung talaga bang may red herring strategy, paano ito gumagana sa gitna ng global na ambition ni Trump? Ang pandaigdigang ambisyon niya ay Pax Americana na mula sa konseptong Pax Romana at Pax Britannica. Ang ideya na malakas ka kaya mo na ipapatupad ang kapayapaan dahil walang kayang umatake sa iyo. Ang doktrina ni Trump ay tradition ni Reagan at Churchill, kapayapaan sa pamamagitan ng lakas at ideya ng sobrang kapangyarihan. Hindi ako nagtitiwala na gusto mo lang maging kaibigan ko. Sapat ang kapangyarihan ko para sulit na manatili kang kaibigan ko. Kaya kapag tinangkang kunin ni Trump ang Greenland, halimbawa, paano ito nagiging isang red herring? Alala mo ba ang nangyari isang linggo bago niya ito inanunsyo? Noon din gusto niyang kunin ang Greenland. Si Maduro nga pumunta siya at inaresto ang mga anarko-terorista. Sosyalista, kumbaga komunista, tirano, ang pinuno ng isang malaking bansa na siyang sentro ng control ng cartel sa Timog Amerika. Dito dumadaan ang Hezbollah, isang international na drug distributor para sa malaking kita, at dito rin nakakuha ng impluensya ang China at Iran sa Amerika. Kaya't isa itong napaka-estratehikong kalaban para sa Estados Unidos sa ganong aspeto, hindi ang mga mamamayan ng Venezuela, gaya ng madalas sabihin ni Trump, katulad din ng hindi ang mga mamamayan ng Iran, kundi ang rehimen. Pumunta siya at inaresto silang mag-asawa, naging maingay dahil wala pang ganitong nangyari noon. Nakakabaliw ito. Ilang araw ang lumipas, nagising siya at sinabi, gusto kong kunin ang Greenland. Bakit nakatuon ngayon ang attention sa Greenland? Si Maduro ba ang tinutukoy ngayon? Tama, di ba? Yan ang ibig kong sabihin ngayon. Hindi lang sa tingin ko na parang 5 ibon ang tinamaan ni Trump sa isang bato kasi tumakbo rin siya. Pinag-usapan natin na tumakbo si Trump noon pang 2015 at binabanggit na niya ito bago pa mahalal noong 2016 na inaabuso ang Estados Unidos. Kahit North American Free Trade Agreement NATO or ang United Nations na pinupondohan ng Estados Unidos, alam mo sa tingin ko ang gastusin sa militar para sa NATO ay 2% ng iyong gross domestic product. Ang Estados Unidos ay nagbabayad ng nasa pagitan ng 3% hanggang 5% at lahat ng ibang bansa ay mas mababa sa 2%. Ang Estados Unidos ang pangunahing tagapondo ng mga peacekeeper ng United Nations. Maraming mga interest militar ng Europa ang umaasa sa Amerika at iyon ang totoo. Pagkatapos, ginagamit nila ang pera na mayroon sila na hindi nila kailangang gamitin sa militar. Para sa gastusin ng gobyerno sa Europa, ang Estados Unidos ang laging malaki ang binabayaran para sa mundo. Iyan ang argumento ni Trump. Inaabuso tayo ang pera ng Amerika at ng mga nagbabayad ng buwis, pati na rin ang ating militar, at hindi lang iyon. Hindi tayo nire-respeto o binabayaran pabalik, hindi nila pinahahalagahan ang ginagawa natin. Sabi niya sa Davos, kamakailan lang, sa huling pagbisita, hindi nyo kailangang ibigay ang Greenland at hindi rin namin ito ipaglalaban, pero hindi namin ito makakalimutan.
Isinama niya ang talagang dahil si Trump siya, kailangan niyang isingit ang kung hindi sana kami pumasok noong Enero. Noong Enero 6, 1,900 at 44 lahat kayo ay nagsasalita na sana ng maraming Aleman at kaunting Hapones. Karapatan ng yan ang Trump IC. Ganyan si Trump, dapat maglagay ka ng konti dyan. Pero balik tayo, nagiging makaluma ako. Ang sinasabi natin, gusto ni Trump patunayan na Amerika, siya ay talagang Amerika muna. Ngayon, hindi na natin uulitin, hindi na tayo papasok sa buong usapan tungkol sa Amerika muna laban sa Amerika lang, pero si Trump ay talagang Amerika muna. Sinasabi niya yon dahil alam niya ang doktrina ni Reagan tungkol dito. Kung gusto mong maging superpower ng mundo, kailangan mong akuin ang responsibilidad ng pagiging superpower ng mundo at kailangan mong protektahan ang mga bagay na nagsisilbi sa interes ng Amerika at kanluran at hindi yon gagawin ng Europa. Hindi lang nila inaabuso ang mga kasunduang kasama ang Estados Unidos, kundi hindi rin nila kayang ipagtanggol ang mga ito, gaya ng sinabi niya. Sila na mismo ang nagpahina sa sarili nila. Oo, 80 taon nang pinoprotektahan ng Estados Unidos ang Europa laban sa mga komunistang atake mula sa Unyong Soviet. Ang karamihan sa hukbo nila, maliban sa ilang piling unit, ay parang katang-isip lang. At alam mo, ibinabalik tayo niyan sa pangunahing punto tungkol sa Iran. Kapag sinabi mo yon, alam niya hindi natin pwedeng isiping di alam ni Trump ang nangyayari. 'Di ba? Ano ngayon ang estratehiya gusto kong maintindihan? So meron tayong red herring para ilihis ang atensyon ng mga tao, gets ko na. Ano ang laro ng patapangan ngayon kasama ang Iran? Dalawang estratehiya yon, 'di ba? Yung red herring, gusto ko lang tapusin yung usapan natin kanina kasi parang bitin pa. Yung ginawa niya sa Greenland, parehong inilagay ang mundo sa isang ulap ng kalituhan kung ano ang nangyayari kay Maduro or iiwanan yon tapos papasok sa pagpapatunay nun. Interest ng Amerika na protektahan ang Greenland at nang tumugon o nagbanta ang NATO, 13 sundalo lang ang kasama. 13. Ipinadala nila bilang tugon sa nakaambang pag-atake ng mga Amerikano para kunin ang Greenland. Ganun ba yon? At si Trump, sa totoo lang, ipinakita niya na hindi na niya kailangang gumawa ng kahit ano, hindi niyo kayang protektahan ang sarili ninyo. Ginawa ko ito para sa kapakanan ninyo. Pagkatapos, pumunta siya sa Davos at sa isang talumpati ng tough love, sinabi niyang kami ang may control para sa kapakanan ninyo. Muling binuhay nila ang kasunduan mula 1,951 at ngayon may karapatan na ang Amerika sa mga mineral. Ang ginagawa nito sa Greenland ay mahalaga sa Amerika at dapat protektahan para sa interes ng Estados Unidos. Nagpoprotekta ito sa mga rutang pangkalakalan sa Hilaga at sa North Atlantic laban sa China, Russia at iba pang kalaban. Sa tingin ko, hindi alam ni Trump ang makukuha niya pero sigurado siyang mananalo siya. And kaya itong red herring na bagay na ito, Sa tingin ko, naging kapaki-pakinabang na negotiation ang red herring para sa Estados Unidos. tama, kapag tiningnan mo bawat interaction ni Trump sa ibang bansa, madalas siyang nagsasabi ng kakaiba o parang di niya alam ang ginagawa niya. Isipin mo yung 12 araw na digmaan. Bago pumunta sa Qatar, sumakay siya ng eroplano pero hindi dumaan sa Israel. Nag-away sila ni best friend sa White House kaya akala ng lahat tapos na ang pagkakaibigan nila. Parang siya kasama si best friend at ang mga mandirigma na may pinakamalapit na relasyon sa pagitan ng dalawang world leaders sa kasalukuyan at ang pinakamalapit na relasyon ng kahit sinong Israeli Prime Minister sa kasaysayan sa isang United States President. Pero ang dating ay parang ininsulto niya si best friend at, alam mo na, sa madaling salita ay hindi naging matagumpay. Pagkatapos, si best friend sinabi sa atin na ikakasal ang anak niya at gusto niyang mag-vacation. Walang may alam sa nangyayari sa Iran. 3:30 ng madaling araw, ginising kami ng sirena at mensaheng malapit na tayong umatake sa Iran. Ilang oras lang tapos may tweet si Pangulong Donald Trump. Binigyan ko sila ng 60 araw, ngayon araw 61 na. Kaya muli, lilituhin niya ang lahat at mawawala ang focus ng lahat sa totoong nangyayari para siya ang may control sa laro. Yung issue sa chicken, yung laro na Chicken Hope, maraming version. Magpapatakbo ng sasakyan papuntang bangin, unang umatras, talo. O yung karaniwan, para lang sa mga nanonood natin, yung traktor laban sa traktor, di ba? Dalawang traktor na parehong mabilis na tumatakbo, nagsasalubong sa pagitan ng mga hanay ng mais. At sino ang unang lilihis sa dulo? 'Di ba? Ginagawa ni Trump yan sa pakikipagkamay, kaya siguro dito mo sinimulan ang usapan. Hinahatak kasi ni Trump ang mga tao palapit sa kanya. At pisikal talaga, hihilahin kanya papalapit kapag nakikipagkamay siya. Magpapatuloy siya hanggang sa maramdaman niyang tama na sa kabibitawan.
Sa tingin ko, ang pinakatampok na halimbawa ay ang digmaan sa taripa. Pwede nating pagtalunan yan pero ibang usapan na yon. Kung naging matagumpay ang layuning pampolitika lang talaga ang gusto niyang makuha sa zero for zero trade or pagbaba ng taripa. Digmaan sa taripa laban sa Europa at buong mundo. Sa madaling sabi, nakuha na niya ito, sa tingin ko. Ipinagmamalaki ng administration ang pagkakaroon ng 30 bansa sa zero for zero trade malayang kalakalan. Zero taripa. O, and pagkatapos, ang tila ginawa niya ay ipinakita niya sa buong mundo. Tingnan niyo kung ano ang kaya kong gawin sa merkado, tingnan niyo kung ano ang kaya kong gawin sa merkado. Gusto niyo ba ako? O gusto niyo ba yung mga nagnanakaw ng teknolohiya at intellectual property niyo at hindi niyo mapagkakatiwalaan sa kanilang mga kasunduan at sinusubukang sirain ang ating ekonomiya? Kaninong panig ang pipiliin niyo? Nang maramdaman niyang sapat na ang punto niya, binitiwan niya ito at sinabi ng lahat, umatras ka na, panalo ka na. Nagiging delikado na, hindi alam ng mga mamumuhunan kung ano ang nangyayari, walang nakakaalam kung ano ang dapat gawin. At pagkatapos ay binitiwan niya at pagkatapos ay kumalma ang lahat at sa huli ay inalis niya ang mga taripa para sa lahat maliban sa Tsina. At muli, alam ba niya lahat mula simula? Alam ba niya gaano katagal niya ito gagawin? Pahahabain pa? Hindi. Sa tingin ko, alam niya paano makuha. Magaling si Trump sa kapangyarihan dahil alam niya kailan bibitaw at sapat na ang panalo. Kaya kapag naglalaro siya ng patapangan, Gusto ko lang magdagdag dito, alam natin kung paano tiningnan ng mundo ang larong patapangan. Ang SP500 ay patuloy na tumataas at umaabot sa pinakamataas na antas. Habang sumisigaw sila ng takot, may lobo sa kulungan ng mga manok. Sa huli, sobra ang biglang taas ng SP. Sige, medyo humina ang dolyar pero malamang makakabawi ang United States doon pero napakataas ng kumpiyansa ng mga mamimili sa ginagawa ni Trump. parang ang lakas ng Estados Unidos ay talagang nakakaapekto sa mga namumuhunan. Sa Estados Unidos, ang malakas na Amerika ay katumbas ng malakas na ekonomiya. Di ba? Halos Halos. Sige, ituloy mo na ang laban ng manok at gamitin ang mga estratehiya nito laban sa Iran. Paano naman yan naaangkop sa mga negotiation na naganap kahapon? nang pumunta siya sa Israel kasama si Kushner at gusto nilang magkaroon ng kasunduan ng siglo, nagkaroon ng napakaingay na usapan dito, lalo na sa mundo ng Tilomi, sa mga relihiyoso. Paano mo ito isasalin? Relihiyosong sionista. Mundo ng mga relihiyosong sionista. Sabi nila, hindi kami magbibigay ng lupa dahil ang kasunduan ay nagsasaad na kikilalanin ng Israel ang Estadong Palestino. Sa puntong iyon, tumigil na sa pakikinig ang mga relihiyosong sionista. Hindi namin kaya, nagawa na namin ito noon at ayaw na naming ulitin ang pagkakamali. Pero ang natitirang bahagi ng usapan, ang natitirang bahagi ng kasunduan ay kailangang mag-disarma ang Hamas. Kailangan nilang kilalanin ang silangang Jerusalem, kailangan nilang kilalanin ang Shiloh, kailangan nilang kilalanin ang Elite, kailangan nilang kilalanin ang Hebron, kailangan nilang kilalanin ang lahat ng ito, na ito ay isang kasunduang panig lang. At ang Israel ay magdedeklara ng soberanya. Ito ang pangunahing soberanya sa Area C. Tama ba? At mangyayari naman talaga yon, may kasunduan man o wala. Tama ba? Yun ang kasunduan. Tama ang mga mapa. Nakita ko ang mga mapa. Ito ay isang kawili-wiling paraan na sinubukan ng pamahalaang Israeli. Magpatuloy tayo. Sa palagay ko, hindi kami agad nakausad pero magdedeklara na ng soberanya ang Israel sa Area C. Tama ba? Muli, ang punto dito ay isang panig lang ang kasunduan. Hindi naman Palestine Liberation Organization or Hamas kasi sino ba kausap mo pag Palestina ang usapan? Hindi nila didisarmahan ang alinman sa kanila ang administrasyong pay for slay ni Abbas. Hindi nila gagawin, hindi nila ititigil, hindi nila kikilalanin ang mga bagay na ito. Kung darating ang Israel at sabing handa siyang makipaglaro tulad ng dati niyang ginagawa, nagbibigay ito ng lehitimong pananaw para sa mga Amerikano. At sa tingin ko, ang ginagawa ni Trump ay medyo ganun din mula sa panig ng Amerika ngayon dahil si Trump, sa palagay ko ay wala siyang pagdududa sa kanyang isipan na, Khamenei. Alam mo ba ang ibig sabihin ng Hudaybiyah sa Islam? Sabihin mo sa amin. Ang Hudaybiyah ay kasunduang ginawa ni Muhammad kasama ang mga Hudyo at ilang tribo sa Mecca. Kadalasan mga tribong Hudyo, yan talaga ang binanggit dito sa Quran. And lubapin siya sa mga tribes sa Mecca na may alyansa sa mga tribes sa Medina. Sinabi niya na kung hindi nila poprotektahan ang kaalyado nila, maaaring sakupin sila ni Muhammad at ang kanyang hukbo. Hindi niya inatake ang mga taga-Mecca noon, pero nang lumakas siya, bumalik siya at inatake sila.
Pagkatapos, bumalik siya sa Khaybar kung saan nagsisimula ng lumikas ang mga Hudyo mula sa Rehayon. Dahil sinakop ni Muhammad ang lupain, sinabi niyang magpadala ng mga sugo, lalo na ang mga pinuno at matatanda ng tribo para sa kasunduan. At syempre, pagdating nila, habang pinangakuan silang ligtas ang kanilang paglalakbay bilang kapalit, sila ay pinatay. Dahil walang liderato ang mga tribong Hudyo, mas naging madali para kay Muhammad na sakupin sila. Yung konseptong ito ay na lahat ng kasunduan ay pansamantala lamang. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking layunin ng Islam sa pangkalahatan. Naroon ang mga Muslim version ng Jewish halakha. Ang tiyak na paraan ng pagkilos, ang iyong mga paniniwala ay nagkaroon ng batas para sa mga Sunni sa Iraq. Ayon sa sinabi, kung umatake ang mga Shia, pwede kang magpanggap na Shiite para hindi ka mapatay, at kapag mahina na sila, maari kang bumalik at ikaw naman ang pumatay sa kanila. Ito ang ideya at layunin. Paano nga ba nila sinasabi? Hindi ko maalala ang Arabic na kasabihan, pero pabor si Allah sa matiyaga. Kaya nung sinimulan natin ang pag-uusap na ito, tinanong niya, alam ba ni Khamenei ang ginagawa niya? Hindi ba niya alam na sisirain siya ni Trump? Sa kabilang banda, hindi ba naiintindihan ni Trump iyon? Naniniwala ba siya sa Hudaybiyah? Nang tanungin si Arafat sa Johannesburg kung bakit siya nakipagtulungan sa mga Zionista para sa Oslo Accords, sumagot siya ng Hudaybiyah. Nang tanungin si Natzil kung magkakaroon ng kapayapaan sa mga Zionista, iyon din ang sagot niya. Dahil ang salitang Muslim, naiintindihan ang hindi naintindihan ng mga kanluranin. And kaya itong aspeto ng gitnang silangan, kapag sinabi natin kailangan nating magsalita ng Arabic sa gitnang silangan, mahalagang maintindihan natin ang ibig nilang sabihin kapag ginagamit nila ang ganitong salita at sinusubukan tayong lituhin gamit ang magagandang salitang kanluranin. Kapag ipinapahayag nila kung sino sila sa isa't isa. Kaya ginagamit nila, alam mo, ang sining ng illusion, parang hudna na sining. Ang silangan ay pangmatagalang mag-isip samantalang ang kanluran ay panandalian, tama? Paulit-ulit nang pumasok ang kanluran sa hudna o tigil putukan gaya ng Administrasyong Biden. Ang mga administration ng Israel noon ay tinanggap ang ideya ng hudna na isang tigil putukan, na ang ibig sabihin nila ay pansamantala, alam mo, pansamantalang kasunduan. Sa huli, kaya naming wasakin kayo. Dahil pangmatagalang mag-isip sila, may kalamangan sila kumpara sa kanluran na kadalasang panandalian lang mag-isip at pumapasok lang para sa mabilisang kapayapaan. Ngayon, ginagamit nila ang sining ng ilusyon habang si Trump naman ay lumilikha ng kalituhan. Saan magtatagpo ang dalawang bagay na ito? Sa palagay mo, saan sila magkikita? Kaya heto na ngayon, ang ginagawa ni Trump ay gusto niya. Sinimulan ko sa pag-usapan ang deal of the century na meron siya kasama si Kushner. Tingin ko, pinapakita lang niya na walang pwedeng kausapin. Alam niya yon, sikat naman. Si Trump, sabi nga ni Ben Shapiro, ay isang pragmatista. Magaling si Trump sa pagbabasa ng agos. Alam niya kung saan papunta ang mga bagay at kung ano ang nakikita mo. Tungkol sa yelo ngayon sa Minnesota at paano nila hinaharap, pinalitan ni Tom Holman si Kristi Noem. Gumagawa siya ng mga bagay sa napaka-practical na paraan dahil naiintindihan niya kung paano tinitingnan ng mga tao ang mga bagay na ito at tinitingnan niya ang kanluran ngayon at nakikita niyang hindi nila naiintindihan iyon. Nakikita ng mga Muslim, alam mo na, hanggang Vienna iniisip ng mga Muslim na ang buong Balkan hanggang Vienna ay waqf. Hindi nga nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon. Hindi nila naiintindihan na ang domination ng kanluran sa teritoryong iyon, sa dating teritoryong Islamiko, ay pansamantala lamang. Ipaliwanag mo, sa tingin ko para sa mga nanonood, mahalagang ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa WAF. And kapag nasakop na, kaya ito ay binitiwan, Madalas makalimutan ng mga tao na ang pananakop ay isa sa pinakamatandang gawain ng tao. Ganyan talaga ang ginagawa ng may kapangyarihan kahit saan sa mundo. Maring ang mga Aztec sa Mexico, maring ang mga Mongols sa Asia, maring ang mga Arabo na tumawid at sumakop sa Hilagang Africa at buong peninsula. And ang pagkaunawa ng mga Muslim sa mundo ay kapag nasakop na ang isang lupain sa ngalan ni Allah, teritoryo ito ng Muslim. Kung sila ang may control sa mga kalipato ng mga estado ng Barbary, kalipato ng Barbary o kalipato ng Ottoman o alinmang iba pa, habang buhay na pag-aari ng Muslim ang lupang iyon at mananatili itong Muslim. iyan talaga ang paniniwala nila tungkol sa lupain ng Israel.
Tama, syempre. At ganito rin para sa mga taga-kanluran. Kung may nakikinig nito sa Europa, sila Vienna na sinubukan nilang sakupin. 2 beses napigilan ng mga Ottoman. Hindi ko maalala kung sino ang nag-usap pero sa madaling sabi, ipinagmamalaki ng kanluran na napigilan nila ang mga Ottoman. Sabi naman ng mga Ottoman, hindi ninyo naiintindihan, maaring natalo kami sa laban na ito. Babalik kami matapos ang 100, 200, 300, 400, 500 taon at sasakupin kayo mula sa loob. Dahil pinapaboran ni Allah ang mga matiisin, kaya ang mga matiisin or handang magtiis, Kaya kung ia-apply natin ito ngayon sa kinalalagyan natin, si Khamenei ay isang Shiite Muslim, ang IRDC na pinamumunuan ng Ayatollah na madalas nating pinagkakahalo-halo ay mga Shiite Muslim. Hindi ko alam paano magsalita, maraming sangay at di talaga natin alam ang nangyayari sa 70 milyong Iranian pero hindi sila Arabo. Iba ito, ibang bansa ito, isang bansang nagiging westernized noon bago ang revolution ng 70. Sa tingin ko si Khamenei gamit ang mga prinsipyong Muslim na ito, which na kanilang pinanghahawakan ay medyo mahirap na hulaan o planuhin kung saan niya tayo dadalhin. Ito, napag-usapan natin ang Waqf at iba pang mga bagay, pero Hudaybiyah, sa palagay mo pwede ba kitang tanungin, Kafi? Sa tingin mo ba kapag nagbabanta siya sa isang barkong pandigma ng United States, sa tingin mo ba ito ay isang lehitimong banta? Ibig sabihin kung umatake ang United States sa Iran, sa tingin mo ba aatakihin niya ang mga ari-arian ng United States? Natiyak na magwawakas sa rehimeng iyon kung palulubugin niya ang isang aircraft carrier. Hindi ko alam kung kailan huling nalubog ang isang ganito. Hindi naman ganun karami sa mundo, di ba? Ang United States siguro may 12 aircraft carrier sila ang may pinakamarami. Sunod ang China na may 3 or 4 lang. Tiyak na magpapabagsak yun sa rehimeng yun. Bakit niya sinasabi yan kay Trump? Ano ang sinasabi niya? tinatangkang niyang gumamit ng big stick diplomacy pero mas malaki ang pamalo ni Trump, mas malaki ang pamalo ng Estados Unidos. Hindi na natin kailangang pag-usapan ng nuclear arsenal dahil sapat na ang lakas ng militar ng Estados Unidos. Minsan nakakalimutan natin ito, sino ba ang may pinakamaraming eroplano sa mundo? Ang United States. Ang United States Air Force. Alam mo ba kung sino ang may pangalawang pinakamaraming eroplano sa mundo? United States Navy. Ito at ang Estados Unidos ay nakakalat sa buong mundo. Kapag ginagamit nila ang mga aircraft carrier, maaring makalimutan ng iba na hindi ganun ang United States. Kapag tumugon ang United States, hindi lang ito manggagaling sa mga aircraft carrier. At napatunayan na ni Trump na siya ay isang puwersang dapat isaalang-alang. Malamang hindi mo dapat subukan yon. Naniniwala akong ito na ang katapusan ng rehimen at ito marahil ang sagot sa tanong kay Trump. Sa tingin ko si Khamenei ay mas isa itong tanong na walang makakasagot. Sa tingin ko inuulit lang ni Trump ang dati niyang ginawa, ubusin ng iba pang kalaban. Mga pagtatangka, sinubukan naming makipag-usap sa kanila, ayaw nilang makipag-usap, sinubukan naming dalhin sila ulit, ayaw pa rin nilang makipag-usap, sinubukan naming pumunta, hindi nila bibitawan ng kasunduan sa nuclear, hindi nila ititigil ang pagbabanta sa amin, hindi nila ititigil ang pagbabanta, hindi namin kaya. Kaya nakakaintriga ang doktrina ng pakikipagkamay ni Trump kung saan hinihila at pinipressure niya ang kausap. And pagkatapos alam niya kung kailan bibitaw, sa tingin ko mayroong isang bagay, alam niya kung kailan bibigyan ng pakiramdam ang kabilang panig na siya ay bumibitaw. Ngayon makikita mong umuusad ang pag-uusap ng foreign minister ng Iran. Sa loob ng 2 linggo, babalikan ka namin ng plano, tama? Sa itsura, parang ayos lang si Trump at bumibitaw siya, pero dito kayang ilabas ni Trump ang kanyang midnight hammer. Paalala ko lang sa mga nanonood na ito rin ang parehong tanong. Ang tanong na tinatanong natin ngayon, kung ano ang ginagawa ni Trump, ay kahalintulad ng tanong na tinanong natin sa mga linggo bago ang Hunyo 12. At akala nating lahat na mas matalino na tayo, akala nating lahat, hindi ko na lang sasabihin para sa lahat. Sasabihin ko na maraming nagsasabi na pasok na si Trump. Na wala na ang alyansa niya sa Israel at wala nang mapagkakatiwalaan ng Israel. Hindi rin natin alam kung saan lilingon or ano ang aasahan kay Trump. At gaya ng sinabi ko sa simula ng usapan natin, binigyan ko sila ng 60 araw ngayon ay ika-61 na. Kaya sa tingin ko wala talagang salita para dito sa England pero ang Davka lalo na hindi talaga. Hindi ito maisasalin, di ba? Pero yung sandaling yon kung saan nagsisimula na si Trump,
sa mga tanong na yon. Napaka-irrational ng ugali niya. Kung naglalaro siya ng patintero, nagpapanggap lang, or ano paman, kapag wala talagang sense ang ginagawa niya, siguro dapat tayong maghintay, magpasensya. Paulit-ulit na niyang napatunayan ang sarili niya sa bawat pagkakataon. Sa tingin ko, hindi niya alam kung ano ang makukuha niya sa huli. Sa tingin ko, gusto niyang manalo at kapag sapat na ang panalo niya, bumibitaw siya. At sa tingin ko ngayon, hinihila niya ang mga Iranian, ini-stretch niya sila ng sapat na kapag pakiramdam niya ay nakuha na niya ang gusto niya. Kung ito man ay legitimation sa legislatura ng Amerika, sa mga Amerikano, or sa kanluran, hindi ko alam. Kapag pakiramdam niya ay naipakita na niya at naubos ko na lahat ng option nila, magkakaroon na naman tayo ng araw-61. Ang tanong ko, ngayon gusto kong paliitin natin ang usapan. Interesado akong marinig ang opinion mo. Ano ang ibig sabihin nito para sa Israel? Itong post-alliance restructuring, ano ang ibig sabihin nito para sa Israel? Magiging 100% kaalyado ba tayo ng United States sa panahon na napag-usapan na natin ito ng detalyado at alam na ito ng mga tagapanood ko? Para sa akin, mahalaga ang ayusin muli ang relasyon ng United States at Israel dahil banta ito sa ating pag-iral. Naniniwala akong si punong ministro Netanyahu lang ang makakagawa nito sa Israel. Siya ang talagang nakakaunawa sa Amerika, nagpapasalamat sa Amerika at sa parehong panahon ay nauunawaan kung saan dapat mapunta ang Israel. Pero habang nire-restructure mo ang pagdepende sa Estados Unidos, gusto mo ring isama ang ibang entidad sa saklaw mo. Ano ang ibig sabihin nito para sa Israel at sa pangangailangan nitong lumawak ang kasarinlan? Una ay ang pagiging lehitimo ng ayokong sabihin globalista, pero mga international na uri ng kaayusan. Pangalawa, ang pagkakaiba ng mga taga-kanluran at ng mga tutol sa kanluran. Pangatlo, paano ito nakaapekto sa Israel sa kabuuan? At sa tingin ko, ang huling punto na dinala mo ay paano natin dapat tingnan ang paglayo na ito mula sa Estados Unidos. At sa diwa ng mas malayang pakikipagkaisa kaysa sa pagiging umaasa, Kaya susubukan kong huwag umasa sa iba pa. tama yung mga pangunahing prinsipyo ng kanluran na nagmula sa ating mga tradisyon, na nagmula sa ating mga relihiyosong teksto, na nagmula sa karanasan ng libu-libong taon, na nagmula sa lahat ng ating pinagdaanan para ma-develop ang mga ito. Madalas nating binabaliwala ang mga bagay na hindi makatwirang prinsipyo, lalo na bilang mga Hudyo. May kakaibang pahayag si Moises, piliin ang mabuti at buhay, hindi ang masama at kamatayan. Makatuwiran naman ang desisyong iyon, di ba? Irerekomenda ko na tingnan ng mga tao ang paligid lahat ng kalabang sibilisasyon ng kanluran. Hindi ito isang makatuwirang decision kung ito ay mga makatuwirang decision. Lahat ng tao, ito ang conclusion. Ito ang playbook Eksakto. para sa kanila. Kaya kailangan nating maunawaan na ang ating mga natatanging ideya, ang ating magagandang ideya na siyang nagpapabukod tangi at nagpapalakas sa kanluran ay mga bagay na kailangan nating ipagtanggol gamit ang lakas. May mga gustong kumuha nito at may mga tumatanggi. Itinuturing tayong kufar o kaaway ng ilan dahil sa kanilang layunin ng dominasyon, tulad ng tinatawag nilang 100 taong marapon sa Tsina. May mga tao na itinuturing tayong kalaban kahit paano. Kaya ang mga konseptong ito ng NATO, ng United Nations, ng European Union sa ating panig sa panig ng kanluran ay kailangang maintindihan na kailangan itong ipatupad. Ang mga ideya at konseptong bumubuo at nagpoprotekta sa kanluraning pagpapahalaga ay kailangang ipatupad sa pamamagitan ng puwersa. Sa palagay ko, ang panlilinlang ay hindi tungkol sa pagiging masama ng NATO o kakulangan nito sa pagprotekta sa kanluran laban sa komunismo o pananakop o iba pang bagay na kaya nitong gawin. Ito ay na kailangan itong muling buhayin at kailangan nilang maintindihan na kailangan nilang gawin ang kanilang bahagi na siyang sinasabi ni Trump. Kapayapaan ay dapat ipatupad gamit ang lakas, hindi lang mabubuting hangarin o utopyang diplomasya. Yan ang unang bagay. Ang pangalawa naman ay tungkol sa mga hangganan. Parang sinabi ni Tucker Carlson tungkol sa katotohanan na magsasama-sama sila at sisirain nila ang kanluran at lahat sila ay aatake. Ito ay isang ekonomikong hangganan. Muli, Ang BRICS ay isang alyansang pang-ekonomiya ng India at Sina. Sa tingin ko magkaiba ang Brazil at South Africa, hindi South Africa. Hindi ko maalala lahat ng miyembro ng BRICS. Pero isa itong ekonomikong alyansa at hindi sila magtutulungan sa digmaan. Hindi sila magkaibigan kundi magkaaway ng iisang kaaway. Kung titingnan sa estratehikong teorya, pwedeng magamit ito minsan.
Hindi sulit para sa Iran na isakripisyo lahat para sa Brazil. Hindi ito ganon, ito ay iba. Tucker Carlson, binanggit ko siya dahil nagbabala siya laban kay Mark Levine na magpapadala na naman tayo ng 10,000 tropa at magiging Iraq 2.0 ito. Ang gabi ito. Hindi lang basta pananakot ito, dapat nating maintindihan at sundin ang ating mga doktrina. Sa kanluran, mahalaga ring makita ang kahinaan ng mga alyansa sa kabila. Ang China, Iran at Russia ay napatunayan sa nakalipas na 2 taon na ang tinawag ni Osama bin Laden na Estados Unidos na Paper Tiger. Kinokopya ng China ang lahat ng makuha nila at ganoon din ang Iran. Napatunayan natin sa loob ng within days. Sa loob ng isang araw, na-control natin sila ng 12 araw at sa loob ng 12 araw ay nawasak natin ang Ford. Magkaiba ang dalawang pahayag na yan. Ipinapakita nito na may kapangyarihan at kakayahan pa rin ang kanluran. Basta gusto natin, nasa atin pa rin ang kapangyarihan. Kaya ang panlilin lang ay hindi dahil wala ng kapangyarihan ang NATO, kundi dahil hindi pa handa ang NATO na gamitin ang kapangyarihang iyon para makamit ang layunin nito. Ayon kay Marco Rubio, yan mismo ang sinabi niya sa Munich Summit. Pasensya na sa Munich Summit na sinabi niya talaga. Iisa ang ating kasaysayan, nakaraan, ugat at iisa rin ang ating kapalaran. Hindi ang alyansang ito ay may kakayahan. Layunin nitong matutunan mong ipagtanggol ang sarili, hindi para umasa ka sa akin. Meron tayong mga bagay na dapat ipagtanggol at dapat nating gustuhin na ipagtanggol ang mga ito, pero hindi ibig sabihin na ang Estados Unidos ang gagawa ng lahat ng trabaho para sa buong mundo. Kinikilala na kailangang ipagtanggol ng mga bansa ang sarili, ngunit may mga bagay din na dapat ibahagi sa kanluran. Kailangan lang nilang piliing gawin ito. Sige, sinasabi mo ba na hindi mo iniisip na magkakaroon ng pagbabago ng mga alyansa sa mundo? Or yung ideya ng pagtukoy sa lahat ng mga alyansa na ito at parang pagbubunyag sa kanila? Malakas ang European Union sa kalakalan pero nang pumasok si Trump, inayos niya ang karamihan ng Europa sa aspetong ito. Tulad ng sabi mo, nagpadala ang NATO ng 8 o 13 sundalo sa Greenland. Sa pagguho o pag-ayos muli ng lahat ng ito, paano ito? Ulit, gusto ko talagang ipunto ito. Paano ito makakaapekto sa Israel? Lubos ba itong aasa at tanging sa United States lang isang kakaibang posibilidad? Hindi ito nangyari sa ilalim ni Trump o Republican pero posibleng mangyari sa isang hindi kaibig-ibig na administration sa hinaharap. Dalawa ang tanong dito, ang pagpapanggap. Ibagsak sila. At oo, ang bahaging pagpapanggap. Kailangan nating paghiwalayin ang mga alyansa kasi ang European Union ay hindi lang basta alyansa, ito ay isang onion. Parang sinasabi mo na ang Estados Unidos, Canada at Mexico ay may likas na ugnayan. Dahil dito, dapat may iisang namumunong katawan sila. Hindi ko sinasabing dapat ganon, pero North American na alyansa sila at marahil dapat nilang ipagtanggol ang sarili nila. Ang alyansa ay iba sa pagiging parte ng structure ng pamahalaan. Kaya naniniwala talaga ako na ang mga globalistang bagay ay napapatunayan nilang mali ang kanilang sarili. Nangyari ang Brexit dahil kailangang igalang ng tao ang institution at magkaroon ng ugnayan sa bansa. At hindi naman ito tungkol sa mataas na samahan na walang kaugnayan. Para sa akin, panlilin lang iyon. Sa palagay ko, pinapatunayan ng globalismo noong ika-20 at simula ng ika-21 siglo na hindi talaga ito sinusunod ng mga tao. Pero ang mga alyansa sa pagitan ng mga bansa sa kanluran ay mga bagay na kailangang palakasin pero dapat itong manggaling sa bawat panig at dito papasok ang Israel. Sa tingin ko, isa sa mga usapan halimbawa na nangyayari sa American right tungkol sa Israel ang kilusang Groyper, ang woke right. Pinagtatalunan nila na ang Israel ay kumakain sa gintong mesa ng Amerika at tinatamasa ang bunga ng pagsisikap nito. Sa tulong ng mga grupong tulad ng American-Israel Public Affairs Committee na pinopondohan, hinuhubog nila ang polisiya ng Amerika para protektahan ang Israel. Hindi nila nauunawaan at tinutukoy nila ang 3.8 bilyon na natatanggap ng Israel mula Estados Unidos bilang credit service. Ang dahilan kung bakit ko sinasabi yan ay dahil mahalagang ulitin na ang natatanggap na pera ng Israel mula United States ay bumabalik din sa ekonomiya ng Amerika. Bumibili sila ng produktong Amerikano, may kontrata sa Estados Unidos, at kailangang gastusin ang perang galing Amerika doon, kaya lumilikha ng trabaho at naibebenta ang produkto nila. Sinusubukan din natin ang kanilang kagamitan. Nagbabahagi tayo ng impormasyon at pinoprotektahan ang interes ng Amerika at kanluran sa napakapanganib na gitnang silangan.
Magkaalyado ang Amerika at Israel at ang Amerika-Israel sa tingin ko parehong panig. Dapat nating maunawaan na merong kapaki-pakinabang na bagay na pinaglilingkuran natin ang Amerikanong, Israeli at kanluraning domination sa mundo. Ang hegemoniyang ito, hegemonya, panrehiyon man o pandaigdig, at isang pandaigdigang entablado tulad ng Estados Unidos, ay merong isang bagay na pareho nating pinanghahawakan. May mga pagpapahalaga na bumubuo sa kung sino tayo na kailangan nating ipagtanggol at ang ugnayang iyon ay dapat panatilihin sa parang isang alyansa at hindi pagiging palaasa. Gusto ko ang sinasabi mo. Ito ang muling pag-ayos ng relation ng United States at Israel. Hindi naman ibig sabihin na ang Israel, na ang kakulangan ng iba pang marahil lakas ng ibang alyansa sa buong mundo ay magdudulot na ang Israel ay parang maiwanan. Kailangan nating muling ayusin ang relasyon ng Israel at United States lampas sa mga makasariling layunin at mas ituon ito sa mga pinagsasaluhang moral na halaga ng dalawang bansa. Ito ba ang ibig mong sabihin? Ipapaliwanag ko, sinabi ko na may dalawang aspeto na kailangang tandaan. Hindi natin dapat kalimutan ang mga pinagsasaluhang halaga natin sa Estados Unidos na nagbibigay ng diwa ng ugnayan na dapat nating protektahan. Kailangan nating baguhin ang ating pagdepende, gaya ng sinabi ni Bibi sa loob ng 10 taon. Dapat ay hindi na tayo umasa sa suporta ng Amerika. Sa tingin ko, ang mga Israeli na nakakaunawa sa situation, alam nila na meron tayong sistema ng kredito kung saan mas marami tayong ibinibigay kaysa sa natatanggap natin. Sa halagang 3.8 bilyon na yon, dapat patas ang relasyon natin. Hindi natin kailangang questionin bawat galaw bago gawin dahil may mga condition na nakaakibat. At dapat igalang iyon ng Estados Unidos tulad ng paggalang ng Israel sa Estados Unidos. Ang punto ko ay nagkaiba tayo noon sa NATO at European Union. Magkaalyado tayo, hindi tayo umaasa sa Estados Unidos. And ito ay nagpapalakas ng interest ng Amerika. Ang Israel na nakakamit ang sarili nitong interest ay nagpapalakas din ng interest ng Amerika. At kung ang relasyon ay nagbago sa paglipas ng mga taon, mula sa pagiging dependent ay naging tunay na alyansa. Kung saan nagbebenta tayo sa isa't isa ng mga produkto na meron tayo at nagpapalitan tayo ng information na meron tayo at pinapabuti natin ang teknolohiya ng bawat isa at ginagawa natin ang lahat ng ginagawa natin ngayon. Pero ang konsepto ay relation, hindi pagiging dependent. Palalakasin nito ang alyansa at ang soberanya ng Israel sa rehiyon na nagtutulak ng Western na halaga at domination sa gitnang silangan. Ganyang relasyon ang kailangan ng Israel at Estados Unidos sa isa't isa. Gusto kong dalhin tayo sa susunod na hakbang at dito tapusin kunin ang kasalukuyang relasyon na ito na pinakamaganda nating nakita. Sa palagay ko sa pagitan ng Israeli na punong ministro at Pangulo ng Estados Unidos ni Bibi at Trump. Kung pakakawalan ni Trump ang pakikipagkamay na iyon at mararamdaman niyang nakakuha siya ng matinong kasunduan at lalakad palayo na matagal ko nang tinututulan. Sa tingin ko maliit ang tsansa na gagawin niya ito kung may kasunduan siyang aalis. Mas maganda pa ito kaysa sa kasunduan ni Obama. Lahat ay mas maganda kaysa kasunduan ni Obama. Hindi kailangan ng marami pero dapat tigilan ang pagpapayaman. Ibig sabihin, ang susi ay ang kanilang ballistic missile program na mismong si Rubio ay hayagang nagsalita tungkol dito at kinikilala niyang ito ay isang existential na banta. Sinasabing hindi raw nila palalawakin ang proxy regime nila kasama ang Hezbollah, Hamas, Houthis at ang singsing sa paligid ng Israel. Sabihin na lang natin na kung umalis si Trump at iiwan niya iyon at sabihing sige, kailangan kong manalo, na maaring magpatuloy hanggang sa pagtatapos ng kanyang pagkapangulo. Saan ito iniiwan ng Israel? Umalis si Trump matapos makipagkasundo sa Iran at ayon sa intelihensya ng Israel, patuloy silang nagpapayaman. Patuloy silang nasa proxy program at gumagawa ng ballistic missiles kaya maaari nating isipin na kaya nating palayain. Na meron na sila noong pang 1983. Sige, ano ang nangyari nang binomba natin ang pasilidad sa Iraq? Tama, parang banta mula sa hindi kilalang tao na di natin alam kung kaya nating labanan o aasahan ang kaalyado natin na gagawa nito para sa atin. Alam mo yung eksena sa Godfather na si Vito ay binyagan ng kanyang pamangkin o kung sino man. Habang itinatakwil niya si Satanas, isa-isa niyang pinapatumba ang lahat ng kaaway sa eksenang ito. Iyan din ang naisip ko nang umakyat si Bibi sa United Nations at nagtalumpati bago niya bigyan ng go signal na patumbahin si Nasrallah 1 minuto bago iyon. Mas mabuting humingi ng paumanhin kaysa magpaalam muna. Tulad ng mga kanluranin na hindi dito nakatira at di alam ang katotohanang nagigising tayo sa Serena,
kailangan nating mag-isip ng 2 beses. Pasensya na, kailangan naming magdala ng nakatagong baril. Kailangan naming maging handa sa posibilidad na ang aming mga pinaghalong lungsod kasama ang aming mga mababait na kapitbahay ay maaaring magbago laban sa amin tulad ng nangyari noong 2021. Maaaring magbago sila laban sa amin tulad ng ginawa nila noong 1929 or 1935 o noong 1948 or 1963, 1967. Hindi natin dapat iasa sa kapitbahay ang ambisyon natin at ang kawalan natin ng ambisyon ay hindi rin makakaapekto sa kanila. Kaya kailangan nating maging handa kung umatake ang ating mga kaaway at ibig sabihin nito ay kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Ibig sabihin kapag nakita natin ang banta, kailangan nating umatake. At tungkol sa Iran, sa tingin ko rin, ang pangunahing punto ng usapang ito ay ang nakakakilabot na tanong kung ano nga ba ang ginagawa ni Trump ngayon. Ito ba ang parehong pakiramdam na naramdaman natin nung mga araw bago ang Hunyo 12? Kaya sa tingin ko, hindi iyon ang mangyayari na basta na lang siyang aatras. Sa palagay ko, ang 10,000 libong pinatay ng rehimeng Iranian ay isang bagay na hindi niya kayang balewalain. And si Trump ang FAFO na presidente at sila ay nag-FA kaya malalaman nila ang resulta. Hindi ko alam ang hinaharap pero hindi rin makatuwiran na basta na lang babaguhin ni Trump ang lahat. Kung mangyari ang kakaibang senaryo na hindi tumugon si Trump, pagkatapos ng lahat ng ito, kailangan gawin ng Israel ang palagi nitong ginagawa ng mahusay at iyon ay ang alagaan ng sarili nila. Gusto kong ibuod sa pagsasabing kung pagkakamalan ng Tehran na kahinaan ang pakikipagkamay na iyon, malamang na magugulat sila ng husto. Sa tulong ng Diyos, salamat Rafi sa pagsama. Naging kasiyahan ito, inaasahan kong makasama ka ulit. Para sa ating mga tagapanood, ito ay mas malalim na pag-unawa sa mga kaganapang humuhubog sa mundo. Araw-araw may mga balitang nagaganap. Sigurado akong iba na ang itsura ng gitnang silangan sa susunod nating podcast.